Naging kahiya-iya na po si Senator Bato de la Rosa. Tina-challenge siya ng ganyang kapwa general na isang congressman, si Congressman Ako po. Magpakalalaki ka niya, huwag kang nagtatago sa saya ni Inday. You see? O ito mga kababayan, yung challenge ni Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop. Sabi po ni Acop, tigilan mo anya yung pagtatago behind Vice President Sara Duterte's skirt at harapin mo yung mga aligasyon laban sa'yo bilang chief enforcer during the brutal war on drugs under former President Rodrigo Roa Duterte's administration. Tama ang tatapang ninyo noon, pagkatapos ngayon, haharap lang sa Kongreso, hindi ninyo magawa. Kaya sabi ni Congressman Asidre ng Tingog Party List at saka ni Congressman Bungalon ng Ako Bicol Party List, paganyan niya, sa ICC na lang kayo magpaliwanag. Talagang madidiritsuhan sila mga kababayan. Kaya si Digong po nambobola na naman during the meeting kahapon po ng kanilang partido PDP Laban or PDP na ang dumating po isang platito na lang. Gusto nilang i-consolidate yung kanilang partido. Sila na lang mga kababayan. Malamang maubos matalo yung kanilang kandidato. Tapos sa kanyang statement, binubula na naman po yung ating Pangulong Bongbong. Ito yung balita sa GMA News Online. Sabi ni Digong, Marcos has not committed serious mistakes that deserve criticism. Sabi ng mga nakapakinig ng kanyang statement po sa Nausog, sa meeting nila doon sa Davao, para niyang hindi nakatira ng fentanyl. Naimasmasan siguro po o talagang sinasabi niya ito para bulahin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala na pong epekto, hindi man nakikinig na sa inyo, hindi interesado sa inyo po ang ating Pangulong Bongbong. Busy sa pagtatrabaho, kaya ganito mga pambubula po ninyo, walang epekto sa kanya kasi alam niyang unstable yung inyo pong brain. Ang inyong pag-iisip po unstable. Sino maniwala pa man sa statement ninyong pabalibaligtad? Ito yung sinabi ni Digong kahapon. Speaking at the Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan National Assembly in Davao City, Duterte said that as long as the government is run in a regular way, he can live with Marcos in charge. Sinusubukan niya siguro na maglangis-langis kasi po pinaghabol na yung lahat niyang mga kabarkada. At pati siya mga kababayan. Si Pacquiao nakakulong na. Wala eh. Tapos yung assets ni Pacquiao na siya yung administrator, na-freeze na po. Ngayon, si Atty. Harry Roque, wanted na rin. At yung ICC, mga kababayan, ang sabi sa balita, baka before the filing ng Certificate of Candidacy ng mga local officials and national candidates po sa October, o kung hindi man, baka within the year, lumabas na yung warrant of arrest ng ICC. Kaya siguro siya nagpapalabas ng mga ganitong statement po. Baka mabula yung ating Pangulong Bongbong. Wala man pong kinalaman yung ating Pangulong Bongbong sa issue ng ICC. So sabi ni Digong, mga kababayan kahapon, wala namang masasabi na malaking pagkakamali. Otherwise, I would be the first really to shout. I think I can live with him. I can bear with him. Huwag lang yung kagaya noong mga abuso. Then there is favoritism, lalo na sa military, na kung sino lang papasok na gusto nila. As long as the government is run in a regular way, wala naman tayong problema. Naglangis-langis po.
Hindi ninyo mabubula ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam na po ang likaw ng inyong bituka, pati ng utak po ninyo, pati ng mga mamamayang Pilipino. Hindi na po kayo siniseryoso. Kaya nga, pati sa ratings ninyo, sa possible senatorial candidates, number 12 na lang. O, di ba? Si Bato nakalabas na sa Magic 12. At malamang na sa malamang, dahil sa Quadcom investigation sa inyo, sa mga kinasangkutan ninyo during the war on drugs, lalong dadaos-dos ang inyong ratings at yung mga kaalyado ninyo na tatakbong senador. Kaya ito nga po mga kababayan, tina-challenge ni Congressman Acop si Bato, huwag ka niyang magtatago dyan sa saya ni Inday. Balikan natin yung kwento kay Bato. Acop dismissed as baseless De La Rosa's claims that the testimony of former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog before the House Quad Committee was part of a demolition job targeting the Vice President and her allies ahead of the 2028 elections. Wala niyang demolition job dito. Only legitimate questions that need clear answers. Senator De La Rosa should be man enough to face the facts and take responsibility instead of hiding behind BP Sara's skirt, sabi po ni Acop, Vice Chair po ng lahat ng House panels comprising the Quadcom. So sabi po ni Acop na itong hearing na to aim to uncover the truth behind the extrajudicial killings linked to the Duterte's drug war as well as its connection to illegal Philippine offshore gaming operators or POGOs at saka yung sa droga. He stressed that there is no political maneuvering involved as emphasized the significance of Mabilog's testimony in the investigation. So, nasangkot kayo sa ganitong mga problema, magpakalalaki kayo. Arapin ninyo, binibigyan kayo ng pagkakataon, time and space in Congress. Huwag na yung mga pinagsasabi ninyong interparliamentary courtesy. Yung kaalyado nga ninyo na si Inday Sara, walang kortesiya sa Congress. Binastos yung Kongreso. Pagkatapos kayo may pa-interparliamentary courtesy pa kayong nalalaman. Ginagamit ninyo yung interparliamentary courtesy para kayo makaiwas. Kasi hindi ninyo kayang ipaliwanag. Yan ang sigurado niyan. Parehas na mga strategy. Iniiwasan ninyo na engage frontally kasi hindi ninyo kayang ipaliwanag. Gusto ninyong takasan. Tulad ni Atty. Harry Roque. Pinapatawag siya. Pinapapaliwanag kung bakit siya biglang yaman. Pinapasubmit ng nag-promise siya na isasubmit yung mga salin niya. Ayun, nagtago na po. Kayo, kung talagang hindi kayo guilty sa mga akusasyon ng mga witnesses, resource persons in Congress, sa Quadcom, bakit hindi ninyo harapin? Isigang daldal ninyo sa media, pa-interview kayo. Hindi po obrang ganyan. Malamang sa malamang matutulad kayo kay Pacquiao. Kasi siyempre, ipa-file yung mga kaso against you. After na mabuild yung kaso, binibuild up na yung kaso. So sabi po ni Acop, wala niyang politika dito sa testimony ni Mabilog. Former Mayor Mabilog's testimony is crucial. Our goal is to craft laws that will put an end to these crimes, not to play political games, sabi po niya. Mabilog testified that he was forced to falsely accuse former Senators Franklin Drilon and Marojas of being drug lords at the height of Duterte's controversial anti-drug campaign. He also revealed that he and his family received threats after the former president falsely branded him a protector of drug trade. Ngayon, sabi ni De La Rosa, ni Bato, itong Quadcom investigation daw is a fishing expedition.
at isang demolition job. Ang totoong demolition job po, yung ginawa ninyong Senate investigation na yung pinaniwalaan yung document dahil sa sa botas authentic. Yung document na nagsasangkot sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa pulburon. Yung pulburon video na patunayan na ng mga experts na fake, deep fake. Yun ang totoong demolition job. Yung mga akusasyon ninyo ng kampo ninyo laban sa ating Pangulo para ang objective mapuwersa yung ating Pangulo na mag-resign at iluklok ninyo si Inday as President. Huwag kami klaradong demolition job po yung pulburon. Yung pulburon video, wala kayong sinasabi doon. Tapos yung testimony ni Jonathan Morales, paniwalang-paniwala kayo. O di ba? O ngayon, ba't hindi ninyo ipatawag yung isa pang testigo, si Cathy Binang? O di ba? Hindi na ninyo pinatulan kasi basang-basa na kayo yung papel ninyo sa Senate investigation. Wala nang maniwala sa inyo. Yung mga pasigaw-singaw ninyo sa pati dito sa kay Alice Goo. O ngayon, may mga lumitaw doon sa investigation na ang sabi may former chief PNP na tumanggap ng lagay. O di ba? Milyon. Iniimbestiga na ngayon yung mga dating PNP chief kung sino yung tumatanggap ng lagay sa pugo. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasoan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.